Ay, magandang umaga sa lahat. Mag-share screen na ako. Maraming salamat din no, sa imbitasyon mula sa Sentro ng Wikang Filipino dito sa UP. Um, Masaya kami ni Reg no, na nabigyan din kami ng pagkakataon na i-share no, yung linguistic anthropology sa mas nakararami. No? Medyo hindi rin ganun karami ang nagtuturo at nag-aaral ng linguistic anthropology dito sa Pilipinas. Ayan. Okay. Right. Sige. Okay, so, ay, maandar ang aking PowerPoint mag-isa. Yeah. Okay, so, sa linguistic anthropology, no, minsan kasi yung isang gusto kong binabahagi no, sa linguistic anthropology ay yung konsepto ng language. No? Meaning, bago namin simulan no, yung aking mga lecture no, sa linguistic anthropology, sinasabi ko sa mga estudyante ko na kailangan malinaw sa kanila kung ano yung konsepto ng language. No? Kasi katulad ng konsepto ng kultura, yung word na language, madalas ang nagagamit, no? So nandyan yung kunwari sabihin nila, music is a universal language or dance is a universal language. So minsan pag nasasabi yon, iniisip ko, no, ano kaya yung ibig sabihin nila sa language, no? Kasi mahirap magsabi minsan mahirap minsan sabihin na universal ang language. Hindi lang dahil sa iba-iba marami tayong iba't ibang mga wika, no? Pero kung hindi naman natin sigurado kung pare-pareho yung nagiging kahulugan no, ng mga bagay-bagay para dun sa ibang mga taong kunwari nanonood ng music o nakikinig ng music. No? So, kailangan siguro linawin muna natin no, kung ano nga ba yung language. No? Kasi it's parang taken for granted concept siya. No? And I think dahil na rin isang obserbasyon na rin ni Edward Sapir, no, much of language kasi is unconscious, no? Kumbaga, pag ginagamit natin yung language, almost parang automatic, no? Hindi na natin madalas iniisip, no? Yung mga sinasabi natin kasi natutunan na natin yan ng matagal na, nakasanayan na natin, no? So madalas, nagiging unconscious na, no, yung gamit natin ng language. Pero sa linguistic anthropology, tinitignan namin ay ano ba yung naidudulot ng mga unconscious acts na yon, no? Kasi yun nga, minsan hindi na natin napapansin kung paano natin ginagamit ang language, pero minsan hindi na siya maganda, no? Nakakasakit na siya, no? Ah, pero dahil nasa unconscious natin, akala natin okay lang, no? Ayan. So yung isa pang kumbaga focus namin sa linguistic anthropology kasi nga anthropology siya, no? So ang inaaral dito ay yung relationship ng language sa social life, no? So doon talaga naka-anchor lahat ng pag-aaral sa linguistic anthropology, no? So ang tingin namin sa wika, no, ay hindi siya nakahiwalay, no, sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? Um, so kunwari, no, sa socialization process natin, o yung kung paano tayo matuto maging tao, no, sa lipunan, ganyan. Madalas nangyayari yan linguistically, no? Kunwari, kung ikaw ay native Tagalog speaker, di ba, yung paggamit ng po at opo, hindi naman nakahiwalay yon dun sa pagturo sa atin kung paano makitungo, di ba, sa mga mas nakakatanda sa atin, no? So, hindi mo matututunan yung po at opo outside of a social context, no? Ganon din siguro yung thank you at saka yung please, no? Di ba pag yung mga magulang, parati nilang sabihin sa mga anak nila na, ngari may nagbigay ng regalo sa kanila, sabihin nila, oh, what do you say? Di ba? Yan, thank you. So, it's always taught in context, no? In the social context, yung language. So, kaya hindi rin natin mahihiwala yung, let's say, linguistic socialization, no? Or language socialization at yung process ng socialization itself, no?
Magkadikit talaga yon. So, yung wika ay buhay, no? It's a living thing. Minsan sinasabi, oh, dynamic ang language, no? So dapat handa tayong tanggapin ang mga pagbabago, no? Sa paggamit ng wika, no? Kasi hindi talaga fixed, no? Ang wika, no? Kung hindi fixed ang buhay natin, hindi rin fixed ang wika, no? Um, ang wika namamatay kung wala nang gumagamit nito. Kaya doon natin makikita na talagang buhay siya, no? Hindi lang siya isang abstract system, no? Kung hindi siya ay ginagamit kasi, no? Ayan. Ayan, no? So kasama din doon yung kumbaga sa pang-araw-araw nating gamit, no, ng wika, yung tinatawag ng language ideology, no? Kasi yan yung madalas nagiging part ng unconscious natin. Pero syempre teaser lang yon, no, kasi yan ang pagtutuunan ng pansin, no, ng ating susunod na magsasalita mamaya, no? Okay. So, ang inaaral sa linguistic anthropology ay yung paggamit ng wika, no? Meron ngang isang article na sinasabi, linguistic anthropology is not the study of language, no? Because it's the study of the use of language, no? So ito yung sinasabi na ang talagang focus, no, ng aming mga pag-aaral ay kung paano ito ginagamit, no? At yung approach na ginagamit ng linguistic anthropology ay yung tinatawag na descriptive linguistics, no? So, madalas kino-contrast 'yan sa tinatawag na prescriptive linguistics, no? So, ang descriptive linguistics ay yung pag-observe, no? Kung paano ginagamit ng tao yung language sa pang-araw-araw, no? Yung prescriptive linguistics, meron siyang kind of ideology of standardization, no? So hindi yun yung approach na ginagamit sa linguistic anthropology kasi gusto nga natin maintindihan, no? Paano ginagamit ng mga tao yung wika, no, sa araw-araw nilang pakikipag-communicate, no, pakikipag-interact. Yan. Okay. So kasama diyan lahat, no, lahat ng uri ng paggamit ng wika, no, written language, yung mga pagte-text, yung sa social media, um, ano pa, mga jokes, 'di ba? So even the creative forms, no, yung mga poetry, ganyan. Lahat 'yan inaaral. Basta gumagamit ng wika or ginagamit ang wika, pwede siyang inaaral din namin siya sa linguistic anthropology, no? Okay. So sa ating pag-observe, no, kung paano ginagamit ang wika sa pang-araw-araw, doon natin nakikita kung ano yung mahalaga sa mga tao, no? Hindi lang sa wika mismo, pero kung ano yung mahalaga sila sa kanila bilang tao, no? Kasi nga nakadikit siya dun sa tinatawag na nating social life, no? Sa social life natin. Okay? So kunwari, isipin nyo kung yung mga panahon, kung kailan medyo iniiba nyo yung tono, di ba? Tono ng boses ninyo. Minsan yung accent o yung punto, di ba? Meron tayong mga deliberate na shift, no? Sa ating paggamit ng tono at punto. Minsan, um, yung mga words, no? Yung mga salita, no? Nagiging maingat tayo. So lahat yon, no? May values yon. In fact, pwede natin sabihin may mga language ideology, no, underlying yung mga choices na ginagawa natin. Pag nag-shift tayo ng style of yung paggamit natin ng language, no? Um, so yun, no? Kumbaga yun, inaaral namin sa linguistic anthropology yun kasi nga meron siyang implication sa pananaw sa mundo, no? O kung paano tayo, ano yung pinahahalagahan nating mga social relationships, no? Okay. So yung iba't ibang uri ng paggamit natin ng language, no? Parang ina-identify yon as in sinasabing culturally defined genres, no? So parang yung isang objective, no, sa linguistic anthropology ay malaman, no, ano ba yung iba't ibang mga uri ng forms, no, ng paggamit ng language sa isang tinatawag na kunwari speech community or linguistic community, no? Pero ang importante kasi dito, naiintindihan natin yung paggamit ng wika mula sa punto de vista ng mga gumagamit ng wika. No? So hindi tayo nagpe-prescribe bilang anthropologist, no?
So, kaya part nung aming mga pag-aaral, no, ay yung pagtatanong din, no? So, kung bakit ko madalas gamitin itong salita na to, ano bang ibig sabihin nito, no? At minsan kasi, kahit kunwari, we share a similar language. So, kunwari, nag-field work ako sa isang lugar na yung wika na ginagamit nila ay wika na ginagamit ko rin. Hindi ibig sabihin na mas madali kong maiintindihan yung paggamit nila ng wika, no? Kailangan ano pa rin, magtatanong pa rin. Kasi syempre, baka yung paggamit nila ng ibang mga salita, iba yung kahulugan sa kanila kaysa dun sa paggamit ko ng mga salita na yun, no? So part din yan nung approach, no? Nung pag-aaral namin sa wika. So ito yung, ayan, no? Okay, anyway. So ano ba ang tingin ng linguistic anthropology sa wika, no? Okay. So, ito siguro yung parang mga key, no? Key ideas about language, no? Na kumbaga, yun yung parati naming inaalala, no? Pag nag-aaral, pag meron kaming pag-aaral sa linguistic anthropology. So, ito yung titawag na linguistic relativism o linguistic relativity. Merong konting slight difference, slight lang naman, no? Sa linguistic relativism, ang tingin dito ay walang walang wika na nakakalamang sa iba, no? So pantay-pantay, lahat ng wika, pantay-pantay ang value niya, no? Minsan kasi meron tayong sinasabi na, oh, itong wika na to, pang science yan, no? Hindi naman, hindi ganun ang tingin dapat natin sa wika, no? Na mas mataas o may mas mababa, no? Ah, Usually kasi ang tingin natin sa science mas mataas, no? So kung ang isang wika ay mas marami siya sigurong mga na termino, no? Na nagagamit para sa science, no? Ang feeling natin, yun yung dapat na inaaral natin na wika, no? Kasi nga importante sa atin yung science. Pero ang bawat wika kasi functional siya doon sa mga gumagamit nun, no? So kaya hindi natin pwedeng sabihin na mas merong magandang language, no? O mas mababang uri ng language. May kanya-kanya kasing paggamit yan, no? So yun yung linguistic relativism, no? Walang mas maganda, walang pangit, or walang nakakalamang, or walang mas mataas, no? Okay. Now, yung linguistic relativity naman, ito yung isang teorya, no, kung saan sinasabi na yung ating wika, no, yan yung humuhubog, no. Ayoko namang sabihin nag-determine, no, pero humuhubog dun sa pagtingin natin sa mundo, no. Ito yung theory ni Benjamin Whorf, no. Usually sa mga textbook tinatawag yung Sapir-Whorf hypothesis, no? Pero actually linguistic relativity yun. At si Whorf yung nag-elaborate. Si Benjamin D. Whorf yung nag-elaborate dyan, no? So yung linguistic relativity, ang sinasabi doon, na makikita natin yung ating mga cognitive patterns, no? Yung mga cognitive patterns natin dun sa grammar ng ating language, no? So ang ibig sabihin nun, bawat wika, no, may kanya-kanya siyang nagiging pagtingin sa mundo, no? Kasi iba-iba yung gamit. Kumbaga, sa language natin makikita kung how we refer to certain things, no? Kung ano yung tingin natin sa iba't ibang bagay. So sa linguistic relativity, no, parang pinapalalim pa niya yung konsepto ng linguistic relativism, no? Kasi yung sasabi diyan na different languages, no, code the environment and the world, no, in different ways, no? So kaya minsan yung mga bata, magandang ini-introduce natin sila sa iba't ibang mga wika, no? Kasi ibig sabihin nun, nagkakaroon din sila ng iba't ibang pananaw, no, sa mga bagay-bagay. Okay? So yun yung isa. And then, ang tingin din ng mga linguistic anthropologists sa wika ay may iba-iba itong gamit, no? Usually, ang tingin natin sa wika ay meron siyang para siya sa communication, no? Pero may iba't ibang gamit kasi ang wika, no? Hindi lang yung pag-express ng emotion, kung hindi, meron siyang, kunwari, expressive function ng isa, no? Pag-express ng emotion, pero meron din siyang function na pag-utos, di ba? Yung gumagamit tayo ng language para mag-utos. And minsan, hindi yun, yung subtle siya, subtle ba? O through subtext, no?
So kunwari, sabihin mo na, ay grabe, ang init naman sa kwarto na to. So kung merong tao doon, kunwari estudyante mo o boyfriend, ganyan, di ba? Subtext yun para either buksan nila yung electric fan, di ba? Or paypayang kanila, ganyan, no? So, yung language, ginagamit natin siya para mag-utos, no? Or meron siya tinatawag na directive function, no? May nire-request tayo, ganyan. Meron din siyang poetic function. Yung poetic, parang, ano lang, no? Yung gusto mo lang laruin, no? Maglaro sa language, ganyan, no? So yun, aesthetic yun. Kasi hindi siya necessarily referential o yung may sinasabi kang information, nilalaro mo din siya, no? So maybe, bukod sa gusto mo siyang um, ginagamit mo siya pag-relay ng information, pero nandun din yung play, no? So may play function din siya. And then meron din yung tinatawag na phatic, no? Phatic na function or phatic na function kung saan 'di ba minsan pag may kausap tayo, gusto natin yung merong tumatango or at least yung magre-respond na oo, yung ganyan, no? So again, hindi siya nagre-relay ng information, pero pinapakita niya dun sa kausap na nandun ka pa rin, 'di ba? Yung nakikinig ka pa rin, no? Nagre-respond ka pa din. Yan. Tapos syempre, meron din tayong tinatawag na metalinguistic function, no, ng wika kung saan pinag-uusapan natin yung wika, no? Sabihin na, huwag masyadong malakas yung boses mo, yung mga ganyan, di ba? So, yun, metalinguistic function yun. Okay? So yung isa pa, no, I think ito yung pinaka-importante, no, na pananaw ng linguistic anthropologist sa wika. Ang tingin ng mga linguistic anthropologist sa wika ay ito ay social act. No? Yung paggamit ng wika is a social act. No? So again, hindi natin siya ginagamit para lang mag mag-communicate, no? Pero social, meron siyang ginagawa kasi ibig sabihin pwede kang mag-exclude ng tao, no? Pwede mong ipakita ang respeto mo dun sa tao na yon, no? Through the use of language, no? Ayan. So, yung language, meron siyang kapangyarihan na mag-define, di ba? Mag-exclude, mag-oppress, at saka magpalaganap, no? Ng mga ideolohiya natin. Iba't ibang ideolohiya, no? So, hindi lang sa wika, pero kundi sa pang-araw-araw ng mga relasyon natin, katulad ng gender mga gender, di ba? So, kung mapapansin nyo, yung notion ng political correctness, for instance, no? Kung familiar kayo doon, di ba? Ang political correctness, yung pag-correct ay through language, di ba? So patulad ngayon, yung paggamit ng tamang pronouns, no? Yung isa pa dyan, yung mga pinagdaanan ng pwede kong bang tawagin ang isang tao na may autism na autistic, no? So nung parang dumaan din sa phase na dapat ang tawag sa kanila ay persons with autism, no? Para daw hindi yung autism yung nagde-define sa buong pagkatao nila, no? So yung mga ganung klaseng adjustments, no, at mga reflexive adjustments, no, na ginagawa natin, we do that through language kasi alam natin na through language nga pwede siya magpalaganap ng mga iba't ibang pananaw, no? Ayan. Okay. So, ang pamamaraan na ginagamit ng linguistic anthropology, no, sa pag-aaral ng wika ay ethnography, no, at discourse analysis. Okay? So, hindi gumagamit ng statistics, no, sa linguistic anthropology. I mean, pwede siyang gamitin, pero hindi yun yung only, no, methodology, no? Kumbaga sa statistics kasi ito yung pagbibilang. Okay, ilang beses niya sinabi tong word na to, yung mga ganyan, no? Parang in the end kasi kailangan ang ma-reflect ay yung social relations, no? Yung paano ba natin maiintindihan ang social relations gamit ang lente, no, ng wika, no, yung sa paggamit ng wika. So madalas hindi gumagamit ng statistical methods, no, or methodologies sa linguistic anthropology, no. Hindi rin tinuturing na universal, no, ang mga tinatawag sociological variables. So, kunwari, madalas sinasabi natin, ang mga babae kasi ganito, no, ganito sila magsalita, or madalas madaldal ang mga babae, chismosa yung mga babae. Hindi rin, parang kailangan specific, no? Babae saan? Sino sila? Anong social class nila? So,
kumbaga, nag-avoid no, ang linguistic anthropology ng ganong mga generalizations. No? Syempre, madalas may mapapansin tayong mga differences, no? Class differences, gender differences sa paggamit ng wika, pero kailangan contextualize din yon, no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng mga kababaihan pareho ang estado sa buhay, di ba? So, ibig sabihin nun, pati yung paggamit ng wika, no, ng mga kababaihan, na iba-iba din yan, no? Depende sa estado ng buhay nila. Okay? At katulad nga nung nababanggit ko na, no, inaaral din namin ang wika sa pamamagitan ng kumbaga pag-examine ng ano, no, mga language ideologies, yung underlying language ideologies at social ideologies, no, na nag-i-inform ng paggamit ng language. At yung sinabi ko rin kanina, yung culturally defined genres, no? Ayan. Okay, so ang pag-aaral ng linguistic anthropology sa wika ay yung through performance, no? Um, so hindi tinitignan yung wika as just an abstract system of symbols or signs, no? Pero ang inaaral ng linguistic anthropologies ay yung performance ng language kasi nga paggamit, no? So ang ibig sabihin din nun, highly contingent, no? So hindi rin natin pwedeng i-assume na pare-pareho ang meaning ng mga salita, ng mga phrases, ng mga utterances, no? Sa lahat ng sitwasyon. No? So talagang very contingent siya. So minsan meron akong sasabihin na isang, kunwari, sabihin natin yung ah, maganda siya, di ba ganyan, maganda siya. So, pwede nating sabihin yon tapos, and we mean it, no? Kunwari, nagandahan tayo sa isang tao, kunwari, sa isang babae na nagandahan tayo. Pero kunwari, kasama ko yung best friend ko, tapos nakita ko yung dumaan yung friend ko, sabi ko, ay, ang ganda niya. So, medyo iba na yung meaning ng ganda. Kasi, alam ng best friend ko what I'm referring to, na ang ibig sabihin nun ay hindi yung, na pretty siya, no, or maganda yung suot niya. So, malamang iba na yung ibig kong sabihin dun sa term na maganda, no? So, dun sa particular context na yon, iba yung meaning ng maganda. So, kaya ang sa linguistic anthropology, it's the performance of language. Kaya very contextualized din siya, no? Okay. So kasama dyan yung paggamit ng mga metaphor. At ang ibig sabihin ko dito sa metaphor ay yung tinatawag na lalo na yung mga unmarked metaphors, no? Kasi marami tayong mga nagagamit na unmarked metaphors na nagiging ano din, no? Parang indicative din siya ng ating mga pananaw, no, tungkol sa mga bagay-bagay, no? So hindi ito yung metaphor sa creative writing. Yon syempre, well, kasama din yon, pero siguro hindi natin napapansin no, sa pang-araw-araw nating paggamit ng wika, no? Madalas gumagamit tayo ng metaphor, no? So kunwari pag pagod ka na, imbis na sasabihin mong ay, pagod na ako, sabihin mo ay low-bat na ako, 'di ba? O metaphor na 'yon, no? Kasi yung metaphor na 'yon, nakikita na natin ano ba ang tingin natin sa katawan at sa sarili natin, no? Kasi pag sinabi mong low-bat, edi baterya. Ano ba yung may baterya? Makina. So ang tingin natin sa katawan natin parang makina, no? So bakit ganoon? Ba't ganoon yung tingin natin sa katawan natin? Bakit natin siya tinitignan ng makina, no? So yun, ano din yun, no? May sinasabi din yun tungkol sa pagtingin natin sa katawan natin, no? So importante din yung mga tinatawag na unmarked metaphors, no? Yan. And then siguro yung mga choices natin, no, sa mga pananalita, sa tono natin, yan yung aesthetics, no? Yung aesthetics sa paggamit ng language. So merong mga tinatawag na verbal art, no? Yan, inaaral din yung aesthetics niyan, di ba? Kasi nagka-classify tayo ano yung pang-araw-araw na gamit ng wika at saka ano yung mga specialized forms ng paggamit ng wika, no? Pero pareho yon na gumagamit ng mga aesthetic choices, no? Ayan. Tapos, yung linguistic repertoire, no? Ang ibig sabihin niyan, ang isang tao, no, meron siyang set, no? Set of linguistic repertoire or mga varieties na ginagamit, no? Tulad ng sabi ko kanina,
Minsan paiba-iba tayo ng accent, di ba? Ng mga salitang ginagamit, ng style, no? Depende kung sino kausap natin, no? So kunwari, nasa isang komperensya ka, no, na ng field of specialization mo, edi syempre mas technical yung term, mas formal yung tone, no? Pero kahit pareho yung topic na pag-uusapan na pag-uusapan mo doon at tapos sa classroom, syempre iba yung tono mo sa classroom kasi iba na yung makausap mo doon, no? So lahat 'yon nagko-comprise ng ating mga linguistic repertoire, no? Ayan. Okay. So, yung mga shifts natin sa paggamit ng wika, no? Yan yung pinag-aaralan din kasi nga indicator din siya ng meanings, no? Meanings ng attached to yung social relationships natin, no? Ayan. And then, yung isa pa, yung mga speech community, no? Yung sabi ko nga kanina na ang isang tao, no, madalas member siya ng maraming speech community. Hindi lang iisa, no? At ang speech community, hindi yan nade-define ng paggamit ng iisang wika, no? Kasi sabihin natin, kumbaga, hindi natin sasabihin na lahat ng nagpi-Filipino member ng speech community. Hindi yon yung nagiging basehan, no, para mag-define ng isang speech community, kung hindi yung kaalaman sa norms ng paggamit, no? So kunwari, kahit siguro isang halimbawa, personal example na lang. So bago ako pumunta sa US para mag-aral, di syempre alam ko na kailangan kong ano magsanay sa ano no sa English, yung straight English. Yan. So, nung semester or yung summer na bago ako umalis, nagturo ako. No? Sabi ko, magpa-practice ako mag-straight English sa klase, ganyan. Para makapractice ako bago pumunta sa US. So, sinubukan ko yon, no? I really tried. Tapos, pagdating ko sa US, um, wala. Siguro mga isang taon din bago ako nasanay na magsalita, na makihalubilo sa kanila. Kasi iba din yung paggamit nila ng English, no? Iba yung norms nila. Ibang-iba dun sa norms natin dito, no? So, sabi ko nga, sa US parang bumait akong tao. Kasi maingat ako sa paggamit ko ng wika. Eh dito, less maingat ako, no? At least as far as I am concerned, no? So anong ibig sabihin nun? Na yung paggamit ng Ingles dito sa Pilipinas ay iba kasi iba yung norms natin dito at iba din yung paggamit ng Ingles sa Amerika, no? Syempre iba-ibang parte ng Amerika, no? Sabihin na natin kung saan ako napunta, dun nga sa Urbana-Champaign. So, yung pag-define ng speech community ay yung mga members nun usually alam nila kung paano, kumbaga yung intricacies no ng paggamit ng language. Alam din nila kung alin yung mga language na mas mahalaga, no, kino-consider na mas mahalaga, no, at alin yung mas mababa ang tingin natin, no, na mga wika. So kasama din 'yon. So, kunwari, kaya nga minsan sa isang speech community, merong mga tao na hindi nila na-access ang iba't ibang mga benefits o mga bagay, no, o hindi sila pumapasok sa iba't ibang mga establishment kasi feeling nila hindi papasa yung wika na gamit nila doon, no? Na hindi nila magagamit yung wika nila. And when I say wika, hindi siya language, even baka pa nga dialectical variation, no? Na hindi alam nila no na baka hindi tanggapin or maging mababa ang tingin sa ganon. Na syempre hindi naman dapat, no? Pero kasi ganon nga minsan nagkakaroon ng ganon yung sa ating mga norms, 'di ba? And yun na nga part din ng mga language ideologies yan na i-discuss din Rich mamaya. Ayan. Okay. So dahil ang inaaral namin ay performance, no? Basically, ang gusto nating matutunan ay yung communicative competence, no? So ito, kinokontrast dun sa tinatawag na linguistic competence, no? So minsan, natututo tayo ng isang language. No? Kunwari, pag nasa kolehiyo ka na, di ba, may language elective. So matututo ka, no? Matututo ka mag-French or Spanish or German, di ba? Yan, sa classroom. Pero minsan, kahit alam mo na yung words, alam mo na kung paano mag-conjugate, ganyan, no? Pag nandun ka na dun sa konteksto na kailangan mo siya talagang gamitin, no? Minsan hindi natin alam na baka may mga salita na hindi natin ginagamit in certain contexts, no? So yun yung communicative competence. Minsan hindi enough na alam natin yung mga words at alam natin yung grammar, yung how the words go together.
Pero dapat alam din natin kung paano siya gamitin sa pamamaraan na wala tayong nasasaktan, na wala tayong o-offend, di ba? Na we use language properly, di ba? And iba-iba kasi yan. So, katulad noon, no, meron akong estudyante, ang tawag, parang, syempre, dahil teacher ka, parang ina-expect mo na yung paggamit din ng pronouns, di ba? Usually, pag mas nakakatanda o mas nakakataas, no, yung tao sa'yo, parang gagamit ka ng, iba-iba, ibis na kamusta ka, gagamit ka ng kamusta kayo, kamusta sila, di ba? Itong estudyante ko na to, gumagamit siya ng, ano, yung ka, ganyan. Sabi ko, bakit niya ako kinaka? Di, nagtataka lang naman ako, no? Pero syempre nandun din yung bakit feeling familiar siya. Ganun. And then later on, inisip ko na lang, baka kasi yung first language niya, hindi nagko-code para sa mga ganon, no? So, ang alam niya sa Filipino, no, yung ka is you, no? So, hindi na niya nadidistinguish yung, ano yung you na, I mean, kasi singular, di ba? Ako lang naman yung kausap niya. So, hindi normal sa kanya na gamitin yung plural form, no? Ayan. So, communicative competence 'yon. Na dapat, 'di ba, alam natin yung mga bagay-bagay na 'yun. Yan. So, usually, yung kumbaga pag ginagamit natin ang wika, we actually use, no? Marami tayong maraming knowledge, kaalaman, no? Na kailangan nating kumbaga kaalaman na pinoprocess, no? Habang ginagamit natin ang wika. Hindi lang natin siguro napapansin, no? Kasi hindi na nga ganun ka-conscious yung paggamit natin ng wika. Pero sa totoo lang, no? Ah, itong mga nakasulat dito, yung tinatawag na setting at scene, yung kung sino yung kalahok. Yung setting at scene, kunwari, setting is physical, no? Nasaan kayo physically, yung scene, ano ba yung nangyayari? No? So, kunwari, pwedeng setting yung classroom, no? Yung physical classroom. And yung scene, kasi pwedeng maraming mangyari sa classroom. Pwedeng nag-iintay kayo sa teacher, di ba? So that's a scene. So nag-uusap kayo ng classmates mo. Ganyan. Pero pwede ding scene yung actual class, di ba? So that's a scene. That's set in a classroom. No? So yung setting at scene, kung sino yung mga kalahok, no? Sino yung makasama, sino yung makausap, no? Yung paksa, no? Yung topic. At yung pamamaraan, parang yung channel of communication. Nag-text ka ba? Ano ba? Yung spoken ba? Yung speech, no? Written ba, yung gano'n, no? So yung pamamaraan, and then yung style, no? Formal, informal, no? At kung ano yung register, no? Pag sinabi nating register, ito yung iba't yon, yung tono ng boses, ano yung salita na ginagamit, yung bilis ng pagsasalita, no? So lahat yon register yon. At saka kung ano yung function, no? Yung function nung yung kaninang mga na-mention ko nga, no, yung function ng language, yung gamit ng wika. So lahat ito actually pinoprocess natin habang nagsasalita tayo, no? And ito yung knowledge that constitutes yung communicative competence. So alam natin kung ano yung mga words na gagamitin, kung ito yung kausap mo na tao, ito yung konteksto, yung ganyan, no? So kumbaga sa linguistic anthropology, ito yung inaaral, no? Yung yung how people achieve communicative competence, no? Ayan. Ngayon, um para naman mas mahimay, no? Kasi kumbaga, di ba, inaaral nga natin yung language itself, meaning para kumbaga yung ino-observe natin, no, sa linguistic anthropology ay yung language, no? Ang isang importanteng konsepto, no, na part din ng mga pag-aaral sa linguistic anthropology ay yung indexicality, no? So baka naman familiar na rin kayo dito, no? Yung indexicality is parang property siya ng tinatawag na linguistic sign na hango sa indexical signs. No? So si Charles Peirce ang ano niya, nag-aral siya, no? Yung mga indexical signs. So ang indexical signs, isang uri siya ng linguistic sign kung saan yung mga ginagamit na salita, yung meaning niya very contingent, no? Pag sinabing contingent, base sa konteksto, no? So ito, sorry kasi ito na lang yung nahata ko na image, pero matagal ko na kasi ginagamit sa klase yan. Ayan. So ito, pag sinabi, pronouns kasi is an example of an indexical sign. No? So mga pronouns, mga demonstratives, yung mga
this and that, ganyan, no? At saka yung mga deictic adverbs, yung dito, doon, ganyan. So, dito, kunwari, may dalawa akong halimbawa ng sinabi niya, no? Pag sinabi niya dun sa kaibigan niya, makinig ka sa akin. Yung ka refers to yung kaibigan niya. Yung akin refers to yung lalaking nagsasalita, no? Ngayon, pag gumamit siya ng tinatawag na reported speech, or kinote siyang iba, nag-iiba na yung meaning ng ka at akin, no? It's referring to someone else. So, sabi niya, makinig ka sa akin. So, parang kinukote, nagkakwento siya. So, kinote niya yung kaibigan niya. Sabi niya, makinig ka sa akin. So, iba na yung ka, no? Nire-refer nung ka, at saka nung akin. So, ganun yung indexical signs. So, kailangan you know the context of the conversation. Minsan dapat may alam ka rin tungkol sa mga past experience minsan, no? Kasi minsan doon nanggagaling yung knowledge natin kung paano natin naiintindihan yung o kung ano yung nagiging kahulugan ng mga ng mga terms na yan. Okay, so yan mga specific example ng indexical sign. Ngayon, later on, ang napansin no, ng mga anthropologists na hindi lang pala sa indexical signs, merong indexicality. Kung hindi, sa pang-araw-araw na gamit natin ng wika, no, it's highly indexical. Katulad nga nung sinabi ko kanina, no, pag sabi ko na, ay, ang init naman dito. Okay, so iisipin mo, ano kaya yung konteksto kung saan, pag sinabi ko yon nagre-report lang ako ng temperature. Di ba? Parang it's a statement of fact. No? Na, ay, ang init dito. Okay? Kailan yung konteksto na, pag sinabi ko yung same phrase or same sentence, no? Ang ibig sabihin nun ay, ikuha mo ako ng kamaypay. No? So, ibig sabihin, depende kasi sa konteksto yun. Sino bang kausap mo? Ano yung sitwasyon? Again, the setting, the scene, the kalakok, etc. The topic, di ba? So, of course, if the two of you are talking about the weather and then you just said, ay, ang init talaga dito. Di ba? Statement of fact yun. So, wala namang kailangan gawin yung ano mo, no? Yung kasama mo. Pero kung kunwari nasa isang lugar ka, tapos sabi mo, hi, ang init dito. Tapos ang kasama mo ay anak mo, si boyfriend, or kung sino man, may subtext yon na gawan mo ng paraan para hindi ako mainitan. No? So, yung pang-araw-araw nating paggamit ng language, pinoprocess din natin yung meaning noon. No? In every situation. No? So, yun yung indexicality, that we process so much information. No? Kasi yung meaning nung mga naririnig natin, whenever we interact, talagang nanggagaling sa lahat ng yung kaninang sinabi ko, no? Yung setting, scene, no? All of that information we process, no? To get to the meaning of what's being said, no? Ayan. Okay? So, ang kahulugan ay galing sa gamit na directive, yung directive function, no? So, pwede siyang referential. Pag referential ay relaying of information lang, no? Pwede ding non-referential. Ibig sabihin, pwedeng meron kang... Kasi minsan, pwede tayong gumamit ng language tapos gusto mo lang magpa-impress. Di ba? So, gusto mo ipakita na edukado ka, ganyan. O, di ba? So, kasama din yun no? Na minsan deliberate tayo na gumagamit ng language kasi bukod sa magre-relay ka ng information na literal information or referential information, no? Meron ka pang ibang gustong ipahiwatig, no? So part ng indexicality yun, no? In fact, yun yung tinatawag na social work of indexicality, no? Na pag nagsasalita tayo, no, marami pa tayong ibang nakukuhang mga bagay-bagay, no, na yun, siguro dahil sa accent, no, again, the words that are used, no, it signals something to the people you're speaking with, no, kung anong klaseng tao ka, no, anong level of education, maybe ano yung social background. Ako dito sa UP, no, pagka nagsasalita yung estudyante, doon ko lang nasa-sense kung kunwari galing siya sa private school. Kasi madalas tahimik sila, no? At medyo pare-pareho na rin sila pare-pareho naman sila ng itsura. Pero yung social background nila, no? Minsan nalalaman ko na lang pag nagsalita sila or nagkakaroon ako ng clue kung saan sila kung ano yung social background nila pag nagsalita sila, no? So lahat 'yan part ng tinatawag na social work, no? Ng indexicality. Okay?
Now, part of the indexical signs, no, our use of indexical signs, yung tinatawag na contextualization cues, no, para naman malaman natin kung paano ba natin dapat maintindihan yung mga sinasabi ng mga tao, no? Kasi nga, katulad sabi ko na uh, ang meaning, no, ng isang utterance, no, depende siya dun sa context. So, kunwari, kailan natin malalaman na joke pala yung sinasabi ng kaibigan natin? So, kailangan attune tayo sa contextualization cues. Pwedeng, again, tono ng boses yon, yung bilis, yung mga salita niya. Pwedeng tignan din natin yung mga facial expressions niya, ganyan, no? Lahat yan, mga contextualization cues. Ngayon, kung hindi tayo pamilyar dun sa mga contextualization cues, pwede tayong magkaroon ng crosstalk or dyan nagkakaroon ng mga miscommunication, no? Kasi hindi tayo nagkakaintindihan kung paano, ano nga ba ibig sabihin nung, or ano ba yung intent, no? Nung sinasabi ng tao, no? So ganoon, no? Again, hindi natin 'to napapansin, pero actually ginagawa natin 'to, no? Talagang nagpo-process tayo ng information para lang maintindihan ko ano yung sinasabi ng isang tao, no? Yan. Okay? Sige. Okay. So ito na yung huli kong slide actually, no? So, um pag gumagawa ng discourse analysis, at katulad sabi ko kanina, 'di ba? Nag-ethnography kami, no? Pero ang pinatutunguhan lahat niyan ay discourse analysis, no? At sa discourse analysis, tinitignan yung kapangyarihan sa paggamit ng wika, no? Or yung politics of language use. So ito lang mga halimbawa, no? Ilang halimbawa ng mga tanong, no, namin or mga pinoprosesong tanong sa linguistic anthropology. Kunwari, ano ba ang mga uri ng pananalita na tinatanggap sa lipunan, no? Kasi merong effect yan, again, doon sa ating paggamit ng wika, no? Meron akong mga estudyante na sinasabi nila na kunwari galing sila sa labas ng Metro Manila, doon sila lumaki, no? Tinatawag natin sa probinsya, ganyan. Madalas sinasabi nila na nagsusuppress sila ng accent nila, no? At ginagaya nila yung syempre mas laganap na accent dito sa Maynila, no? Kasi feeling nila napagtatawanan sila, no? So, yan kasing, kunwari, yung pananalita na tinatanggap sa lipunan, ano yan, no? Si Bourdieu, meron siyang sinabi na, meron kasi tayong tinatawag na linguistic market, no? Linguistic market. At tayo, ang gusto natin, magkaroon tayo ng linguistic capital. So aaralin nila natin, hindi lang yung language itself or yung wika mismo, minsan pati yung accent, yung mga salita, no? Yung alam natin ano yung mga words na magpapakita na meron tayong kaalaman. Ganon, no? So ganyan, no? Nangyayari talaga yan. So ino-observe din natin kung paano nangyayari yon, no? At nakikita natin dito na kapag ganon, hindi lang kasi language yung na-exclude, yung mismong tao, di ba, yung pagkatao niya, no? Kaya yon, dun papasok yung social dimension talaga ng language use. So yan, bakit mahalaga ang literacy, no? So bakit pa importante sa atin na bumasa, matuto mag-add, yung mga ganyan, no? Ano ang pinanggagalingan nito, no? So ito mga tanong naman na to, hindi para ano ba, punahin, ano yung puna, i-criticize, no? It's not to criticize, not necessarily. Not all the time, no? But it's more to understand, no? Ano ba yung pinanggagalingan nitong mga values na to, no? So, kunwari, bakit mahalaga yung literacy? Bakit mahalagang makapag-read and write, di ba? Ganyan. Kasi, syempre, meron tayong mga komunidad, no, sa Pilipinas na oral, di ba? Oral culture, no? Ganyan. Pero syempre, sinasabi na, ay, kailangan mag-aral kayo. Di ba? Kailangan matuto kayo magbasa. So, ang tanong nun, bakit? Bakit natin ini-impose yun o pinipilit yun, no? Ayan. Tapos, ano ang mga nagiging dominante, opisyal, um, o wikang pinahahalagahan? Yan yung sinasabi ko kanina nga sa linguistic market na, nare, sa atin, di ba, parang kailangan matuto ka ng English. Ganyan. Bakit? Kasi ano yan, marketable skill yan. Di ba? Pag marunong ka mag-English, mas malayo ang mararating mo. Mga ganyan, no? So, meron tayong wikang pinahahalagahan. Um,
At saka ano lang yun, siguro hindi isang uri ng, may uri pa ng English na pahahalagahan, no? Hindi lang basta English, no? So yun, yung bakit at paano ito nangyayari. Paano natin pinapalaganap yung mga pananaw na gano'n, no? Na merong mas mahalagang wika kaysa sa iba. Yo. At syempre, yung sa dulo, no, ano yung mga wikang na isasantabi, no? And syempre, importante yan kasi merong mga wika na nawawala, no? Nagdi-disappear na siya dahil nga hindi natin binibigyan ng halaga, no? So, ang tanong ay paano nangyayari 'yon, no? So minsan organically siya nangyayari, pero meaning hindi naman deliberate na gusto nating mawala yung wika na 'yon. Pero may mga proseso, no, ang tinatawag na cultural at social processes, no? Kung saan yan yung nagiging resulta niya, no? Pero dahil nga ang wika ay nakadikit sa social life, no, sa buhay natin bilang tao, um, hindi malayong isipin na ang pag-disappear kasi ng wika, no, dahil hindi nga natin binibigyan ng value yung wika na yon, ay dahil hindi rin natin binibigyan ng value yung mga taong nagsasalita ng mga wika na yon. Hindi malayong mangyari yun, no? So ang importante sa linguistic anthropology talaga ay yung ano no, yung pananaw na hindi mo talaga mahihiwala yung paggamit ng wika sa pang-araw-araw natin pakikitungo sa isa't isa, no? Yung even yung pag ano natin yung pakikitungo natin sa nature, no? Ayan, sa mga hayop, mga lahat, no? Lahat ng pati sa mga bagay, no? Sa mga things natin, like objects, things, materials, no? Lahat ng ating mga values, no? Lumilitaw 'yan, no, sa paggamit natin ng wika. Ayan. So, yun, no? Doon ako magtatapos.